upang pigilan ang anumang mga mangyayaring beach landing operation na maaring gagawin ng ating mga kaaway sa oras ng pag-aatake sa ating bansa. Ang self-propelled howitzers ay isa sa pinakaunang kagamitan na binili ng ating Philippine Army para dito. Binili ng Pilipinas ang Israeli-made Atmos 2000 na isang 155mm self-propelled howitzer system, isang truck-mounted artillery, na idinisenyo para sa mabilis na deployment at long-range precision fire, na na-acquire sa ilalim ng modernization plan nito, upang iangat nilang ang mga kakayahan ng Philippine Army sa anti-insurgency, ngunit higit sa lahat, ay ang territorial defense capability nito. Una nang nakabili ang Philippine Army ng 12 units noong huling bahagi ng 2021, at bibili na sana ng 12 pa, upang maging 24 ang mga Atmos 2000 nila. Ngunit dahil sa biglang pagbabago ng defense strategy ng bansa, sa territorial dispute nito sa China, ay biglang nag-anunsyo ang Pilipinas, na sa mga bansa lamang, na masugid na sumusuporta sa dispute ng Pilipinas sa China, bibili ng mga kagamitang pandigma ang Pilipinas. Dito ay medyo tagilid ang Israel, dahil ayaw nilang magpakita ng pagsuporta sa posisyon ng Pilipinas, dahil sa good economic partnership and relation nila sa China. Akala natin ay di ito seryoso. Ngunit tila seryoso talaga ang Pilipinas, nang kanilang sinabi, na humiwalay na sa Israel, bilang nangungunang supplier, ng mga kagamitang pandigma, na kailangan ng bansa sa kanyang depensa, dahil ayaw nitong magpahayag ng suporta, sa territorial dispute ng Pilipinas sa China. Dahil dito, maraming mga bansa, ang agad na nag-offer ng kanilang mga howitzer system, at kalaunan ay 2 ang na-shortlisted ng Department of National Defense. Ito ay ang Caesar howitzer system ng France, at Dita howitzer system ng Czech Republic. Ayon sa Max Defense, may nanalo na raw, pero bawal pang i-announce. Ang tanong, alin kaya sa 2 155mm howitzer system na ito, ang nanalo? Kung interesado ka sa AFP modernization, defense technology, at geopolitics, mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon para updated ka palagi. Matapos alisin ang Israel sa shortlist ng mga posibleng suppliers ng bagong self-propelled howitzers, 2 ang natira, ang France Caesar, at Czech Republic Dita. Kaya minabuti nating tingnan ang mga kakayahan ng mga howitzers na ito. Pareho silang 155mm wheeled howitzers, pero ang tanong, alin ang mas bagay sa Pilipinas? Ano ang kailangan ng Pilipinas, at ano ba talaga ang kailangan ng AFP pagdating sa artillery? Base sa specifications na nilatag ng AFP, una, long range, para kayang umabot sa dagat at mga isla. Pangalawa, rapid deployment, dapat kayang e-deploy sa iba't ibang isla. Pangatlo, matibay sa klima, maalat, mainit, humid ang Pilipinas, kaya dapat makakatagal ang mga howitzer system. Pang-apat, easy support, dapat easy ang availability ng spare parts at training. Pang-lima, sulit sa budget, dapat kayang bumili ng sapat na bilang, sa halagang kaya ng bansa. Kaya sa pag-quick look natin sa mga specs ng dalawang system, ito ang ating nakikita. Ang Caesar, ay gawa ng France. 155mm, 52 caliber barrel. May range na 40 to 50 kilometers, gamit ang advanced ammo nito. Ito ay battle-proven na talaga, ginamit na sa mga gyera ng Ukraine at sa mga gyera sa Middle East. Magaling sa shoot-and-scoot tactics, na parang guerrilla tactics, na ibig sabihin, mas mabilis itong e-deploy, mag-acquire ng target, magpaputok, at umalis agad para magtago. Interoperable ito sa Western at NATO systems, na ibig sabihin, maari itong mag-link ng data sa mga allied natin tulad ng Amerika. Sa Dita howitzer naman, gawa ito ng Czech Republic, 155mm din, depende kung anong barrel, may 39 and 52 caliber model, na ibig sabihin, may option ng Pilipinas, mas mura raw ito kaysa Caesar ng France, kaya swak na swak ito sa budget ng bansa, mas bago, kaya kaunti pa ang combat record, may automation, pero hindi pa ganun kasubok. Kung titingnan natin ang itsura ng dalawang howitzers na ito, mas futuristic tingnan ang Dita ng Czech Republic, kaysa Caesar ng France, na parang mga sinaunang sasakyan. Mas astig tingnan ang Dita ng Czech. Ngunit alin ang mas babagay sa Pilipinas?
Bakit pabor ang Scissor sa Pilipinas? Bago tayo magpatuloy, nais lang nating magpasalamat sa mga bumibili ng anuman sa Shopee, sa pamamagitan ng pag-click sa mga affiliate products na nasa description ng video na ito. Di nyo lang alam kung paano ninyo sinusuportahan ang channel na ito, sa simpleng pag-click lang. Maraming salamat po. Walang duda na mas malayo ang range ng Scissor ng France, kaya kaunting battery lang, ay mas malawak ang coverage ng firepower. Subok na ito sa actual na gyera, kaya garantisadong maasahan at hindi masasayang ang mga howitzers na ito. Kayang makipag-interoperate sa US at ibang kaalyado. Pero bakit may labanan dito ng Czech? Mas mura raw, kung budget ang basihan. Pwedeng makipartner ang lokal na industriya, dahil ayon sa impormasyon ay handa ang Czech na magtatag ng local partnership para sa maintenance and parts ng mga howitzers na ito, pero di pa ito kumpirmado. Mas flexible ang chassis, kayang i-adapt sa local roads, bagay na akma sa mga infrastructure ng bansa. May nanalo na sa dalawa ayon sa Max Defense. Pero inutusan siyang wag i-public muna. Importanteng paalala, hindi ito kumpirmado. Hindi natin pwedeng i-claim na totoo ito, hanggat walang official announcement. Sino ang posibleng nanalo? Kung tayo ang tatanungin, base sa operational needs ng AFP, kung mas priority ang range, reliability at interoperability, ay Scissor ang best para sa Pilipinas. Kung budget at quantity ang focus, ang dito ng Czech ang practical na choice. Pero syempre, may mga factors patulad ng export clearance, political ties, at industrial offsets. Kaya kahit minsan, na mas maganda ang isang system, nananalo pa rin ang isa dahil sa ibang usapan. Kung territorial dispute ang pag-usapan, ang France noon pa man, ay napaka-vocal sa suporta nito, sa pinaglalaban ng Pilipinas. Sa katunayan, may niluluto ng Visiting Forces Agreement ang Pilipinas at France, palatandaan, na hindi lang sa salita, ang suporta ng France. Ngunit ang Czech Republic, nitong kamakailan, ay nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas, at nagsabing dapat ang rule of international law, ang dapat basehan, sa anumang sigalot sa teritoryo. Ito ay direktang pagsalungat sa 9-line claim ng China. 12 units ang bibilhin ng Pilipinas sa batch na ito, at inaasahang may kasunod pang mga order pagkatapos nito, dahil ang mga howitzers na ito ay ang siyang frontline ng bansa, sa pagpigil sa anumang dayuhang puwersa na nais tumapak sa ating kalupaan. Bagamat siguradong anumang araw, ay maglabas na ng award notice at notice to proceed ang Department of National Defense, sa isa sa mga kumpanyang ito, na hudyat na mag-uumpisa na ang produksyon at date of delivery. Ngunit sa tingin mo, alin ang mas bagay sa Pilipinas? May idea ka ba kung sino talaga ang nanalo? Comment mo sa baba, like kung useful tong video, at subscribe para sa next update sa AFP modernization. Marami pong salamat.